Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karbi natin, kapapasok lang, kumpirmado nag-resign si Tulfo PCSO Komanta Bayaran. Naungkat ang ebidensya, BP Sara. Yan mga karib natin ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago po natin simulan ang balitang ito, panoorin, basahin po muna natin yung ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan, patungkol po sa balitang ito. Ito po. Alam natin yan ang ginagago lang tayo, ni Tulfok. Yan, Tulfok na. Yan wala na gawin, nag-aantay kung magkano ang iabot yan. Tama, yung mga senador natin, wala na po nga. Wala na tayong naririnig po. Nag-aantay na lang siguro kung magkano daw ang iaabot. Yan, Akala namin tuloy-tuloy ang angas ni Senator Tulfo. Pero pagdating sa PCSO, akala namin tuloy-tuloy ang angas niya sa investigasyon. Pero nagulat kami kasi biglang huminto. Baka totoo sinasabi ni Miss Maharlika na mayroon na bayaran sa investigasyon. Kaya nahinto bigla. Anong masasabi niyo, posible ba? Wala na tayong naririnig patungkol sa PCSO. Yan pa naman sana ang 'di ba? Importante po 'yan Kasi diyan po natin talaga malalaman kung talagang pinagloloko o hindi tayo na niloloko nitong mga nasa gobyerno, 'di ba? Sana itinuloy po nila para at least malaman po ng taong bayan ang katotohanan. Wala namang masama kung, 'di ba, kung itutuloy nila. Kasi obligasyon naman po nila 'yan na imbestigahan, 'di ba? Yung mga anomalya. Hindi lang po ito anomalya kasi talagang lantaran ng pangungulimbat ito. Ay hindi pala pangungulimbat kasi pag sinabi mong kulimbat, ilang piso lang 'yan, 'di ba? Ito, ano bang tawag dito? Bilyones na yata yung napapanalunan lahat-lahat simula ng administrasyong ito. Diba? Nag-resign dapat sa pagkasenador kasi wala na siya kredibilidad sa pagkasenador dahil nakatanggap na siya ng pera ng bayan. Kaya, wala na siyang mukha kung totoo man yan. Tama. Ito po, ilan lang po isa na lang po. Ito. Ako tatama, iba ko kubra. Kunwari si Kabadong tumama sa PCSO. Ako kukubra, hindi kaya itakas ang pera. Isip-isip naman kayo, grade 1 pag-iisip. Yan, mga karibin natin, eto. Kaya pala, ito. Kaya pala Banat syempre Sara Marites kay Tulfo. Eto, last na po mga karib natin. Mainstream media, bayaran o tinatakot ng administrasyon ito. Nawawala ang prangkisa. Yan mga dito sa amin, yung may-ari ng outlet, binibili niya yung ticket ng nanalo, kaya siya lahat kumukubra sa main luto outlet. Nako naman. So ito mga karib natin, panoorin po natin itong balitang ito, ito na po. Para mas lalo nating maunawaan yung balita. Alam nyo, hindi ka papakubra hindi ka papakubra sa taong hindi mo kakilala. Swerte naman ng mga magkakapitbahay na yun, 20 beses. Tumama yung magkakapitbahay, magkakatabi ng bahay. Isa lang pinakukubra Sinusundan ko lang yung katwiran nila. Kung gaano kabobo yung katwiran na yan. Hindi daw ibig sabihin, iba daw yung tumatama sa kumukubra lang. Kaya mantakin ko mang isipin,
wala sigurong tao sa loob ng isang buwan, naghahanap siya. Sino po bang matumama dyan? Gusto nyo ba ako na kumubra? Ikaw ba? Hindi mo kakilala yung tao. Pakukubrahin mo? Hindi po bayan. Kasi kung bayan, kung nakatira ka na sa bayan, ikaw nakukubra. Ang paliwanag nila, malayo eh. Eh kung malayo po yan, putya. Kaya, lalo nyo lang nilulubog yung sarili nyo eh. Pero ang tanong ko naman kay Idol Raffy Tulfo, eh ano pong gagawin nyo? Doon ako na no? In-expose ninyo. Sinasabi nyo na hindi kayo maniniwala. Ano pong gagawin natin? Tumaas ang kilay nyo. Tataas lang din ang kilay namin. Wag naman, sayang naman, di po ba? Sayang naman yung mga senador na natuklasan po ninyo na may ganyan. Wag lang pong tumaas ang kilay. Ano pong gagawin natin? May natuklasan na kayo. So yung mga karabin natin, dapat parehas din po ito doon kay Senator Rez Hontiveros, no, doon sa kanyang pag-iimbestiga kay Pastor Kibuloy in aid of legislation, di ba? Kailangan may batas rin pong mabuo sana dito si Senator Idol Raffy Tulfo. Ha? Sa pag-iimbestiga niya dito sa PCSO. Naku, napakarami sigurong batas na pwede niyang magawa rito, di ba? Oh. Pero bakit nawala? Sayang naman po, di ba? Kasi chance na po ito ng hindi lang ikaw, Senator Idol Raffy Tulfo. Hindi lang para sa iyo to, para sa bayan sana, di ba? Oh, kasi marami pong butas ang ating mga batas na pwede nyo pong dagdagan, di ba? Hindi dagdagan yung butas, di ba? Dagdagan nyo na para mapagtibay yung mga batas. Gaya nga yan, pagkubra ng nanalo sa loto, di ba? Dapat kung sino talaga yung nanalo, siya po sana ang kukubra. O, pwede mong gawing batas yan. Para at least, di ba? O, yung mga privacy na yan, di ba? Pwede yung repasuhin yan para makita talaga ng taong bayan. O, di ba? Sinasabi nila, hindi pinapakita yung mukha at saka inedit lang daw yung mga picture para sa privacy. O ng mga nanalo. Huwag niyo na lang ipakita, di ba? Huwag niyo na lang ipakita na pinanalo. Ganun din eh, di ba? O sana in aid of legislation, maka-create kayo ng batas, bagong batas, no? Patungkol sa PCSO. Yan, sa mga anomalya dyan, no? Takang-taka po ako, hinanap ko talaga kanina kasi ang laki pong balita talaga yan eh. Si BP Sara, pumunta ron, pinagkaguluhan. Alam niyo po, binabalita niyo po yung mga rally na 5 lang ang katao, di ba? Basta mga may placard na ganyan na 5 tao lang. Yung mga jeepney driver na nag-aaklas, ilang tao lang yung pinapakita nyo. Binabalita po ninyo eh. Kayo, Inquirer, Philippine Star, no? Takang-taka talaga ako sa inyo. Hindi ba worth na ibalita yung kung ilang libo yung tao ron sa Liwasang Bonifacio? Puno. Ulitin ko po, puno yung Liwasang Bonifacio. Talaga bang inutos sa inyo na huwag magpadala ng reporter, huwag ibalita? So yan mga karabin natin, yung lumalabas dyan, kinukontrol, di ba? Parang lumalabas ang control ng media dito sa ating bansa. Sa ngayon po ba kayo? Ha? O isa na po yan, Vice President po, nagsalita dun sa, sa rally. Di ba? Malaking balita po yan, pero hindi po nila pinover, di ba? So, para sa akin po, din pa man, nangyayari na po to di ba? Yung kinokontrol po ang media. Sa mahalagang, diba, pag malakas ka, malakas ang agos ng pera. Yung mga envelopmental journalist dyan, di ba? Envelopmental journalist. So, alam na yan. Kapag hindi ka, di ba? Hindi ka nila kapartido bang tawag dyan? Or kapag hindi ka nila nababayaran, or hindi, di ba? Hindi mo sila i-cover. Pero, di ba, ay, nako. Sa broadcast media, alam ko na walang balita kasi wala akong nakitang ABS-CBN, GMA. Nung unang araw, meron eh. Bakit kaya? Siguro pinagalitan, no? Bakit niya i-cover yan?
Kaya lang po, ang katotohanan ng buhay, nasabi ko nga to kagabi, kayo po ang pumapatay sa sarili nyo. Nagtataka kayo, kayong media, di ba? Kayong taga-media. Nagtataka kayo, bakit yung mga tao, ang mas pinaniniwalaan na yung mga influencer kaysa sa inyo? Eh puta, pagbabalita pa lang, namimili na kayo na ibabalita nyo. Sasabihin yung hindi kayo bias. Di ba? Eh binabalita, kami, aminado kami, bias kami. Yun yung masarap sa Totoo po yan, mga karibin natin, no? Ang mga lahat, aminin mo po natin sa lahat na, o hindi, di ba? Yan, nabubulol na ako, mga karibin natin. Aminin man natin sa hindi tayong mga vloggers po, mga karibin natin, maging pro Duterte ka man or hindi, di ba? Bias talaga tayo. Kasi doon tayo sa kinakampihan natin eh. Unlike po sa mga mainstream media, sinasabi nila, hindi po sila bias. Pero pagdating po ng mga panahon, di ba? O gaya ni Arnold Arn Clavio, di ba? Walang kinikilingan pero may sinusuportahan. Parang ganun yung lumalabas sa kanila eh. Hindi niloloko niyo ang taong bayan. Mas mabuti pa yung mga vloggers, mga karibunan. Kitang-kita mo kung magsalita, di ba? Talagang may pinapanigan. Yun nga lang, hindi nagugustuhan ng iba kasi hindi nila sinusuportahan yung sinusuportahan nila. Diba? Pero nakikinig naman. sa social media, pwede namin sabihin Duterte kami. Yun yung bias ko, Duterte ako. Kayo, nagpapanggap kayong walang bias para kayo si Poknat. Kunwari wala kayong bias. Pero hindi nyo binabalita yung nagaganap. Oh. Dating presidente ng Pilipinas, nagsalita doon. Sangkatutak ang tao, walang balita. Para saan? Para patayin, wag ipaalam, patayin yung yung apoy. Wag na kayong maging sanhi ng pagpapakalat, di ba? Feeling nyo kasi kayong mga taga-media, feeling nyo may silbi pa kayo. Na? Ito po ang hindi naiintindihan siguro nila, no? Itong mga mainstream media. Okay. Alam niyo, mas marami po talagang nanonood ngayon sa social media na. Kesa po sa mainstream media. Kasi isipin mo, makaribin natin sa isang bahay, di ba? Posible na, iisa lang po yung TV. Di ba? Pero marami po ang cellphone. Ngayon, kung yung TV nila is smart TV pa, o edi online din, di ba? Social media pa rin yung panonorin. Kaya, tama po sa Sir Badong Aratiles, sila po mismo yung pumapatay sa sarili nilang industriya, di ba? Yan, kasi wala na pong nagtitiwala sa inyo. Kasi mga importanteng balita tuloy, hindi nyo binabalita eh, di ba? Tapos kung sino pa yung nagbabalita ng para sa bayan, yun pa yung gustong buksalan, di ba? Gaya ng Seminay, mga karibin natin, aminin pa man po natin sa hindi. Pero malaki po talaga ang naitulong nila in terms of nation building, di ba? Kasi sa kanila po talagang prangkahan na sinasabi kung sino po ang talagang kalaban ng bayan. O, di ba? Eh kayo ba, mga mainstream media? Kaya nyo bang sabihin yun? Or taga-suporta din kayo? Ninyo, may silbi pa kayo. Yan, kaya kayo nawawalan ng silbi. Sana ngayon nanonood ng mga tao. Imaginein po ninyo. Ang dami pong nagulat po ako. Yun na yata pinakamaraming vlogger na nakita ko na nag-cover ng isang event. Real talk po. Hindi kasi ko ewan ko nung mga eleksyon malamang ganyan karami. Kaya lang, ito sa Pilipinas, kayo naglilibing. Kayo naglilibing ng inyong sariling kayo naghukay ng inyong sariling libingan, kayong mga media dito. Yan ang pakatandaan nyo. Minsan kahit oogag-ogag yun si kung titignan nyo po yung kasaysayan, buhat po nang namatay si Ninoy, nagkaroon na po, hindi po yun ang purpose po, may mga rally na naganap, malalaki, ganyan. No? Nasanay na po yung mga tao na may umaatin ng rally. Napasikat po ng mga rally na yan, mga maisog. At hindi lang po yung bilang sa rally na yan, mga tao level up na sa law. Yan pa isa. Nagle-level up na tayo sa batas. Kasi curious kayo, ano pinag-uusapan dyan? Ay mga attorney, ilan yung mga attorney yung nagsasalita? Na nade-develop tayo. Dahil ipinapasa ng mga vlogger sa inyo, kahit mga hindi kami attorney, parang mga attorney na rin kami. Ito pa isa, dito muna tayo sa EDSA.
From namatay si Ninoy 1983, nagsimula na po yung mga rally. Hindi po yan isang bagsak na bumagsak si Marcos. Unti-unti po yan. Kaya yung nagsasabi na ngayon pa lang, kailan ba nagsimula yung mga maisog na yan? Kasalanan nyo yan eh. Nagsimula yung mga maisog prayer rally. No? Nagsimula yung mga prayer rally nung sinimulan yung atake na si Inday Sara Duterte. Ititrace nyo yan lahat sa mga tambalos-los eh. Kayo may kasalanan yan. Ngayon, nauuso na. Kita nyo mga tanong ng mga tao. 7 araw na nagrally, ano po ang tanong nila? Kailan ang maisog rally sa Luzon? Sabi ka mga tao, hindi lang po yung nagpupunta ron ng umaatin ng rally. Virtual po ang pag-atin ng rally. Ngayon lang po ako nakakita. Matagal na pong may mga nagrarally. Matagal na pong may nagrarally. Pero wala pong nagla-live sa mga rally at maraming nanonood. Ha? Wala pong silbi. Ito po ang silbi niyan. Akala nyo lang, yun lang ang bibilangin nyo. Bagamat libo-libo na yung umatin doon, punong-puno na po yung Liwasan Bonifacio. Never pa po sa history ng Liwasan Bonifacio na nagkaroon ng ganyang kalalaking rally dyan. Matagal na ako nakasubaybay sa politika. Paulit-ulit kong sinasabi. Yan na po ang mga pinakamalalaking rally dyan. 7 araw na pinakamalalaking rally. Pag may naganap po rito, yung sinasabi nyo nga, gusto pa naming nagmumurta kasi mahal ang bayan. Thank you very much ulit, Healthy Lifestyle sa $2. Okay. Hindi lang po nyo ibibilang dun. Ang tawag po sa inyong mga nanood, virtual. Kita nyo, 40,000 yung nanood ng live. Yung mga nanood ng live yan, hindi lang 40,000 yan sa actual. Dahil may nanonood yan, pupunta muna, magsasaing muna, may babalik, pabalik-balik. Ibig natin sabihin mga kapatid, marami pa rin nanonood virtually ng mga rally. Napakinggan pa rin yung mga sinabi ni Pangulong Duterte sa rally. Ramdam pa rin nila. Ramdam pa rin nila yung gigil ng mga tao ron. Para talaga silang naroon din. Yan mga karabinate na naman po ang yung reaksyon no, sa naging balitang ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming